Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Po muli yung lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Pero syempre, bago ang lahat, shoutout po na sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. At nawa sana itong nakalipas na bagong taon ay naging masagana ang pasok ng ating taon ngayon, 2025. At lahat kayo ay binabati ko na isang masagana at maligong bagong taon. Pero mga idol, meron na akong ikukwento sa inyo na naging karanasan ng inyong lingkod ng mga nakaraang bagong taon. At syempre mga idol, tayo bilang mga lingkod bayan, itong ating pamahalaan, nabanggit ko na sa inyo, isa akong miyembro ng Dupon Tagapamayapa, itong aming barangay. At meron ako ikukwento sa inyo mga idol, ito tunay na pangyayari. Ito namang nakaraang mga araw. Merong isang rider na hindi naman actually na siyang naka-aksidente doon sa bata. At yung bata, minor de edad. Napanood ko ng buo sa CCTV yung mga pangyayari. Yung bata, gabi na, pakalat-kalat sa kalye. Although, nandun yung kanyang magulang, yung tatay. At yung tatay niya, abala rin sa cellphone. Kaya yung anak niya, hindi niya napansin na pag-alagala sa karsada. Ngayon, timing naman, dumating itong rider, nakamotor. Hindi naman yung rider ang bumangga doon sa bata. Tama-tama, pagdating ng motor, hindi naman matuloy ng takbo, alalay lang. Siyempre, karsada, at marami rin ng mga tao, hindi naman makakapagpatakbo ng mabilis yung rider. Ang nangyari, ang CCTV hindi magsisinungaling. Kitang-kita sa CCTV mga idol yung pangyayari na pagdating yung motor, itong bata, naglalaro, tumakbo patawid. Yung bata ang sumalpak sa motor. Hindi yung motor ang sumalpak sa bata. So, pagkakita ng tatay sa nangyari, hindi may iwasan yung sinakbo ng dugo. Dahil siyempre, bilang ama, nakita niya yung ganun pangyayari, nagalit. Binanatan yung rider. Okay na sana yung isang beses lang binanatan. Dalawa, ang mabigat, talagang pinupog niya, inupakan niya ng gusto, hinabot pa hanggang doon sa may kanto. At ang naging tendency niya, baka raw takbuhan yung kanyang anak. Ngayon, ang nangyari, nagkabaranggayan na. Pagdating sa barangay, siyempre, kung mo yan accident involved, itaturnover niya sa mga kinaukulan nitong Traffic Bureau para maimbestigahan yung pangyayari. Ang mabigat lang kasi, hindi na pinangahasang panoorin ng Traffic Bureau yung mga pangyayari doon sa CCTV na nais yatang ipresenta nitong rider. So, ang pinagbatayan na lang yung pangyayari na na-aksidente yung bata. At ang naging aksyon nung DO roon, o yung investigador doon, areglohin yung pangyayari sa bata at para malaman kung ano talaga naging kalagayan ng bata, which is tama naman na dapat unahin yung sistema ng bata. Ngayon, naipaliwanag na inyong lingkod doon sa investigador na separate cases yung pangyayari kasi nais mag-complain nitong rider doon naman sa ginawang pambubugbog sa kanya nitong tatay ng bata.
Kaya sabi nga nung investigador, tapusin muna natin yung problema dito sa bata bago ka mag-file ng complaint mo against naman doon sa tatay ng bata dahil sa ginawang physical injury. So, ang naging desisyon ng tapusin nga muna, alamin yung abstract o yung medical ng bata kung ano na ang kalagayan. Yung ting gabing yun, pag-alis namin doon sa presinto, doon sa ang naging ng tatay, kasi ang gusto nung mangyari nung investigador, sumama kami sa ospital para tignan yung sitwasyon ng bata. Hindi na kami sinama ng tatay at ang sabi ng tatay, siya na lang daw kukunin niya yung abstract o yung resulta ng medical at dadalhin na lang doon para may pakita. So, sabihin natin, nangyari na nakauwi na kami, pumunta na kami doon sa bahay ng rider, mga a few minutes, dumating yung tatay ng bata, dala yung resulta ng medical ng bata. Wala namang mabigat na naging resulta doon sa medical ng bata at yung bata parang, siyempre sa lakas ng impact, yung bata ang bumangga sa motor, hindi naman yung motor ang bumangga. Dahil kung yung motor ang bumangga sa bata, baka may peligro yung bata. Kaso yung bata ang bumangga sa motor. At the same time, pagbangga ng bata, makikita sa CCTV, natumba talaga yung bata at nagpreno naman yung rider. So, resulta, may bahagyang lang yung bata at okay na. Binayaran ng rider yung halaga ng medical at yung naging nung pasyente. Then ngayon, itong rider, may plano na mag-file ng complaint. Alam niyo ba ang paliwanag ko doon sa rider, doon sa tatay ng bata? Sabi ko sa kanya, bro, ang pagkakamali mo lang, naunawaan yung sistema ng bugso ng damdamin, pagkakamali mo lang, nananakit ka kaagad. At sana, kung nanakit ka man, okay lang yun, isang beses, dalawa, okay na yun. Kaso, abuso ang nangyari. Binanata ng gusto yung rider, di pa na kontento, inampas pa ng monoblock, hinabol pa hanggang kanto. So, nakatakda ngayon mag-file ng complaint itong rider. Yan ang malaking problema ngayong haharapin itong tatay ng bata. Dahil yung problema ng rider para doon sa anak, na-solve na. Oo. Kaya, ang sabi ko nga doon, pinayuhan ko sa kanya, sabi ko doon sa tatay, next time na mangyari sa anak mo yan, huwag mong dadaanin sa init ng ulo. Ang sabi nga ng pulis doon sa investigador, kaya maraming mga driver na tinatakbuhan yung na-aksidente dahil sa ganyang pangyayari na binubugbog. Totoo naman. Sa halip na tulungan ng driver yung na-aksidente niya, sa takot na mabugbog siya, tatakbuhan na lang. Kaya sa halip na madala sa ospital, hindi na. Ang katulad na nangyari sa bata, nadala naman sa ospital yung bata, pero nabugbog na yung rider. Yan, advice lang natin sa mga kamag-anak o pamilya nung na-aksidente o sino pa mga nakatambay doon. Pag may mga ganung pangyayari, sa halip na bugbugin yung driver, tulungan naman yung driver, lalo na doon yung pamilya nung na-aksidente, tulungan na lang yung driver madala sa ospital yung biktima. Sa halip na bugbugin, dali na lang sa ospital kasi wala namang may tutulong na maganda yung pambubugbog. Di ba? Ganun. Advice lang natin yan sa mga mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyang pangyayari. Para wag naman ma-hit and run yung mga na-aksidente. Tama yung sinabi ng pulis. Kaya maraming hit and run na nangyayari dahil sa ganyan. Imbis na kunin yung biktima, buhatin, sakay, dali sa hospital. Hindi na. Kasi, yun na nga nauuna na yung takot ng rider o nung driver na baka siya ay mabugbog. Ganun. Kaya ang advice lang natin sa mga mamamayan na nakakakita sa ganyang pangyayari, huwag na nang bugbugin yung tao. Tulungan nyo. Oo.
At kung handa naman panagutan, wala naman driver na hindi gustong panagutan yung nangyayari. Totoo yun. Ikaw, lumawa, driver ka. Gusto mong bang takbuhan yun? Siyempre, pananagutan mo yun. Ganon, mga idol, kaya yan ang advice natin sa mga mga ganyang pangyayari. Huwag nyung gagawin na bubugbugin nyo yung driver nung naka-aksidente. Di ba, tama? Ngayon, ito nga, yung rider na nabugbog, magpapile ngayon siya ng complaint. Kaya, doon sa mga nambubugbog, pag nangyari na yung binugbog ninyo, magsasampa ng reklamo laban sa inyo, nandyan ang malaking problema nyo. Sa totoo lang. Di ba? Lahat ng danyos, halimbawa yung binugbog nyo, kagaya nun, rider, kung hindi makabiyahe yun, sasagutin mo ang araw nun. O ilang araw yun. Plus yung medical nun. O, physical injury yun eh. Magkaroon man kayo ng amicable, sasagutin mo lahat ng gastos nun. Ganun, kaya ina-advise natin bilang mga kinaukulan ng ating pamahalaan na nasa larangan ng serbisyo publiko, wag nang gagawin na bubugbugin yung driver kapag nakakita kayo ng ganyang pangyayari. Sa halip, tulungan nyo na may lagay sa tama yung biktima. Ano ba, tama? Ganun, kaya sabi ko nga doon sa rider, doon sa tatay ng bata, paano na ngayon yan? Ang malaki mong pagkakamali, una, binugbog mo yung rider. Ito pa, may pangyayari pa. Yung motor, nananahimik na ron, pinarada sa isang tabi, pinuntahan ng tatay, tinadyakan, panibag yung motor, kitang-kita sa CCTV. Kaya nga sabi ko sa kanya, yung sabi-sabi, kwento-kwento, hindi ko papaniwalaan yan, pero yung CCTV, hindi magsisinungaling. Dahil kung ano nasa CCTV, yun talaga ang pangyayari. Salamat na lang tayo, nauso na CCTV ngayon. Kaya walang pwedeng magsinungaling. Oo. Kasi may mga pangyayari na nababaliktad. Pag nagsinungaling yung naka-aksidente, wala na. Pag nagsinungaling naman yung biktima o naging biktima, wala na rin. Ang CCTV, kapag nakulang ka ng CCTV sa pangyayari, wala kang maidadahilan. Bukat pa lang ng CCTV, nakikita na yung bata, patakbo-takbo sa kalsada naglalaro. At yung tatay, nandun din naman. Oo, naka-cellphone. O ngayon, sabi ko nga doon sa tatay, pwede kang magkaroon din ng kaso, liable ka rin sa pangyayari sa anak mo. Bakit? Negligent kasi. 10 oras na ng gabi, nasa kalye pa yung anak mo. O, di ba? At tama rin yung sinabi ng pulis. Yung kalsada, nilikayan para sa mga sasakyan. Hindi yan ginawa, nilikha para sa gawing laruan ng mga bata sa kalye. O, tama yun. Kapatas din yun na ikaw bilang magulang, naging pabaya ka sa anak mo, pananagutan ka dyan, hindi lang yung driver. O, hindi lahat pwedeng isisi sa driver, lalo't minor. Yung bata, unang-una nang may pagkakamali dyan, yung magulang. Kaya advice natin doon sa mga may anak. Pagkagabi na ang anak nyo, sinupin nyo sa loob ng bahay. Huwag yung ganung gabi na sa kalye pa. O, kaya katuwin ibang magulang, gusto lumabas yung anak namin O, ang tanong, sino pa dapat masunod? Yung anak mo o ikaw? Paano mo madisiplina ang anak mo kung ang anak mo ang sinusunod mo? Di ba tama? Yan mga idol, advice lang natin doon sa mga magulang na may mga minor na anak. Oo. Totoo may pananagutan ng driver dahil na-aksidente niya yun Pero ikaw bilang magulang, may pananagutan ka rin dahil pabaya ka sa iyong anak. O, di ba? Mangyayari ba yung ganong aksidente kung ang anak mo nasa loob na ng bahay sa ganong oras? Alas 7 na ng gabi, nasa kalye pa yung anak mo. Ganong minor, bata. Di ba tama mga idol? Ngayon, kayo tatanungin ko, tama ba na pagdating ng ganong gabi na yung mga anak nyo nasa kalye?
Although kasama ka, nasa kalye ka rin. Hindi katuwiran yun. Andun naman ako eh. Katulad yung anak ko. Hindi katuwiran yun. Dapat, yung anak mo ang pinapasok mo sa bahay. So, doon ang mag-iiyak yan doon. Hindi siya ang dapat masunod. Ikaw, bilang magulang, ang masusunod. Hindi siya. Di ba? Ano, mga idol? Kaya sabi ko sa kanya, yung magiging problema mo, susun. Una, physical injury, nang bugbog ka. Ikalawa, damage to property, sinira mo, tinadya kami yung motor. Na-damage yung motor. Oh. Pangatlo, negligent ka doon sa anak mo dahil sa ganung oras ng gabi, dapat nasa bahay na yung anak mo. At kung nasa loob ng bahay ang anak mo, hindi dapat yon mangyayari na maaksidente. Di ba tama? Ano mga idol? Kaya yan, advice na natin sa ating mga mamamayan, maging sa ating mga viewer na nakakapanood ng video ito, huwag niyong ugaliin ang anak niyo gabi na nasa kalye pa. O, tama yung sinabi ng pulis, ang karsada para sa mga sasakyan. Hindi para sa gawing laruan ng bata. So, ito rin. Ikaw bilang magulang, na dapat nangangasiwa ng iyong anak, nangangalaga, pangalagaan mong maigi. O, hindi yung ganong gabi na nasa kalye pa. Ngayon, pag na-aksidente, sisisihin mo ngayon yung naka-aksidente. Ang unang tanong dyan ito, kung yung bang anak mo nasa loob ng bahay, mangyayari ba yung aksidente? Na gano'n? Di ba? Hindi. Kaya nga mga idol yan. Bilang mga vlogger tayo, hindi lang bilang vlogger, at nalalangan tayo ng serbisyo publiko, kaya kinukwento natin itong ganito mga pangyayari. Dahil baka mangyari din sa inyo yung ganyan. Yung mga rider na gano'n, na nakaka-disgrasya, nakaka-aksidente, hindi nila kagustuhan yung gano'ng mangyayari, kaya nga aksidente. At pananagutan talaga nila yun, whether like it or not, pananagutan nila yun, dahil na-aksidente nila yung tao. Di ba? Hindi naman tatakbuhan eh, kaya nga tama yung sinabi ng pulis eh, kaya maraming na-hit and run. Lalo sa mataong lugar. Siyempre, kahit hindi ka mag-anak nung tao, yung mga tambay doon, pag gano'n nga, naging kaugalian na, binubugbog yung driver. May nangyari na nga din yan. Nasa mapsa pa ako noon. Tinakbuhan yung nasagi. Babae yung nasagi, matanda, may edad na. Tinakbuhan. Inabot namin dito na sa may bandang Buendia. Buti nakuha yung plate number, kaya natandaan yung sasakyan. Nung abutin namin, ang sabi niya, sir, tutulungan ko sana yung nasagi ko, yung nabangga. Hindi naman daw nila nabangga. Parang ganun din sa pangyayari sa bata. Yung daw babae, yung daw matanda, ang bumangga sa kanya. Kaya natumba. Siyempre, pag ikaw bumangga sa sasakyan, yung impact nun, tumba ka talaga. Pero kung ang sasakyan bumangga sa'yo, ay may peligro ka. Kaya nga yung pangyayari sa bata kung yung motor ang bumangga sa bata, yung edad ng bata, 2 taon, malamang patay yun. Pagok yun. Pero makikita sa CCTV, hindi naman yung motor ang bumangga. Yung bata ang bumangga doon sa rider. Bagamat ganun pangyayari, pananagutan pa rin. Siyempre, ng rider, yung ganun. Dahil involved accident ka Ngayon, ang kakaharapin ngayon problema nitong tatay ng bata, yung isasampang reklamo sa kanya na physical injury. Hindi pa malalaman sa medical nung rider kung ano ang resulta, medical legal. Di ba? Ganyan, napagkukwentuhan lang naman natin yung mga ganyang pangyayari, mga idol, para naman kung mangyari sa inyo yung ganyan, halimbawa, isa ka sa nakasaksi na may na-aksidente, wag ka nang tumulong makibugbog. Bagkus payuhan mo yung iba. Dali, tulungan natin. Siyempre driver, pagka ganun, taranta yun Ay pag nakita ng driver, maraming maglalapit para gulpihin siya, tatakbuhan yan. Di ba? Ganun nga naman ang nangyayari, kaya maraming nahihit and run.
Ayun ang inaalala kasi ng driver. Baka bugbugin siya. Pero hindi rin naman katwiran yun para takbuhan mo. Kaya lang, naniniguro lang yung driver na baka nga bugbugin siya. Di ba tama? Yan mga idol ha. O kung may mga comment kayo dito sa napagkukwentuhan natin mga idol, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga suggestion kayo, o di ba? At kung may mga katanungan lalo na, lagay nyo dyan sa comment section. Pero bago na tayo makalimutan, kung bago ka pa sa video natin ito at sa channel natin, huwag mo naman idol, makalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Para naman, sa bawat yugto ng ating mga video, maging updated ka. Ha? Diba? Tama? O shoutout muli sa ating mga idol dyan, sa ating mga subscriber, sa ating mga viewer. Muli, binabati ko kayo na isang magandang umaga at maligong bagong taon sa ating lahat. Okay na ha, mga idol. Salamat na marami at sinamahan niyo ako sa maikli sandali nitong ating kwentuhan. Sana may napulot kayo na konting aral at pakinabang sa napag-usapan natin ito. Nga, naalala ko yung sabi sa akin ng mga barkada kong tanong ko, vlog ka ng vlog, wala ka namang malalang magandang nidudulot yung pagbablog mo. Akala lang nila yon. Kagaya itong pinagkukwentuhan natin. Imposibleng wala kayong mapulot na magandang impormasyon. Di ba tama? Ang layunin natin mga vlogger, makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, sa ating mga subscriber, higit sa lahat sa ating mga mamamayan. Okay na, ito pong muli yung lingkod si Boyet ng Vlogs TV, ay pansamantala nagpapaalam para sa susunod natin mga video ay muli tayo magkasama. Pero for the meantime, inyong lingkod din nagpapaalam. Paalam!